Isa po sa video ng mahirapang huminga matapos mabulunan ng isang padre de pamilya. Mabuti na lang, alam ng kanyang misis ang tinatawag na Heimlich maneuver na napanood niya lang daw online. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ray Vicente. Parang normal na araw na uminom lang ng maintenance na gamot ang 44-year-old na si Marnel Cabillas. Pero pagkainom ng tubig, natayuko siya. Ang gamot pala kasing nainom niya, hindi natanggal sa package at bumara sa kanyang lalamunan. Agad naman siyang sinakloloka ng misis na si Mariel at mabilis isinagawa ang Heimlich maneuver. Isa, dalawa, at umabot pa ng 6 ang ginawa niyang abdominal thrust. Pero hindi natanggal ang gamot. Inulit niya ito. Sa wakas, natanggal na ang bara. Tinuturo niya yung mouth niya. So nasa isip ko, choking na agad. So dahil nga sabi ko kanina, mahilig nga ako manood ng mga ganyang mga first aid, mga rescue. Dahil nga overthinker ako eh. Pala ko dati, papaganyan. Kapag iaano mo yung nachuchok, yung pala, igaganon mo yung kamay mo, tsaka to, ganon, para may pang-push. Tapos simula sa pusod, isang tangkal. So ganun na yung ginawa ko. Tapos pinamp ko lang siya, pinamp ko lang hanggang sa malabas niya. Yung asawa po kasi ang tiga-prepare ng gamot ko. Then, i-ano lang niya, i-prepare niya. Tapos, iinumin ko na. That time, meron siyang hindi nabuksan na isang gamot. Ako kasi, nasanay akong tarang dire-diretso laging iinumin. Naramdaman ko na lang, may hindi bumaba, tapos biglang sumakit. Na, parang nahiway lalamunan ko. So, doon ko nalaman na, yun nga, may bumara. And then, hindi na ako makapagsalita, hindi ko nga siya matawag eh. Wala raw medical training si Mariel. Ang Heimlich na ginawa niya, napanood niya lang daw online. Nagpaturo tayo sa isang doktor kung paano nga ba yan. Pinapagalaw mo yung diaphragm nung tao na nire-rescue para mag-generate siya ng thrust o hangin from his lungs or her lungs para ma-push out yung naka-block dun sa kanyang daanan ng hangin, sa kanyang airway. You will use your hand like this, yung fist, usually the dominant hand, tapos nakaganyan yung thumb mo, nakalabas. And then you put it under, dun sa may ilalim ng diaphragm, 3 to 4 fingers above yung pusod. Igaganyan mo siya, and then hahawakan mo siya with the other hand. Well, of course, nasa likod ka ha. So nakatalikod sa'yo yung pasyente, yung i-rescue mo, and then yayakapin niya yung kamay na isa, nakaganyan yung thumb. Etong thumb na to, yung iipit dun sa ilalim, and then the other hand, i-cover na ganyan. Tapos, i-jerk mo yun. Kailangan talaga i-thrust mo going in and up. Iba naman daw ang technique sa mga batang ages 3 and below. Yung bata, ihiga mo sa kamay mo, ganyan, maliit pa lang naman yan, ano? Face down yung bata. Nakalaylay yung ulo, pababa, andito yung paa. Tapos gaganyanin mo yung likod. Back blows ang gagawin. Back blows ang tawag doon. A little below the shoulder blades. Pero in between, 5 back blow. Gaganyanin mo siya. Palm ng hand dito, ganyan talaga. E paano do kung mag-isa lang at nabalunan? Igaganyan mo yung kamay mo, pero sa sarili mo igaganon, gaganyan mo sa sarili mo, no? Sa taas ng pusod mo, and then maglilin ka sa upuan. Doon sa sandalan, maglilin ka, you will use your weight para mag-generate ng inward and upward force. Payo rin ni Doc ang agaran na pagkasagawa ng Heimlich maneuver. Lalo't 1 minuto daw ay pwede nang mawalan ng malay. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang aksidente. Kaya ang simpleng pagiging maalam sa medikal, malaking tulong na sa inyong buhay. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita.